Mayong buntag magapaglaom and happy Sabbath. Ang Ginoo sa kanunay nagatawag siya mga binuhat sama nimo og kanako og nagsulti sa mga butang nga para sa atong kayuhan. Ato kini makita sa Mateo 7:24 at 25 sa English nga version nagingon, everyone then who hears these words of mine and does them well be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house. But it did not fall because it had been founded on the rock. Sa ingon man, kinahanglan nato ang balang espiritu sa pagtabang kanato, sa pagdiscern, sa tingog sa Ginoo. Iawhag ta mo mga kapaglaom sa pagduko sa inyong mga ulo, duyog na mo sa pag-ampo sa atong 7-7 prayer. Diyos nga balaan, Ginoo sa langit, aniya kami nagapasidungog kanimo sa katingalahan gayon. Uban sa paglaom nga ang imong presensya nagaduyog namo, naghatag dakong pagtangad sa mga request nga gihimo karon niining imong mga anak. Ginoo, salamat sa imong saad nga dili nimo pasalawon ang among mga paghangyo, pinaagis pagtuo tungod kay ang Dios nga among gilagaran usa ka Dios nga maluluyon, Dios nga gamhanan, Dios nga nasayod sa tanan og makahimog dagkong butang sa among taliwala. Dalaygon ka Ginoo sa way katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Cast out your anxieties and fear, for the Lord hears our cries. Good morning mga kapaglam and welcome sa Let's Pray Visayas. Kung gibati ninyo na wala kamoy kauban sa inyong pag-ampo, wala kamo nasayop sa pagtutok sa atong programa. Mayong buntag kapaglaom Renan and Pastor. Yes. You look great with your Barong Tagalog this morning. No, we don't look so prepared. Yeah, dili kita prepared. Slight lang. Slight lang. So, happy Sabbath indeed mga kapaglaom. Let's be cheerful and praise the Lord for His loving kindness. Excited na sad kami sa pagbasa sa pinadalang prayer requests o praise reports because it is wonderful to hear how those prayer requests can turn to thanksgiving prayers. Diba kapaglaom, Pastor? Yeah, that's right, kapaglaom Renan. It is the will of God that prayers and intercessions be made, for this is good and acceptable in God's sight. So, uban nato sa pag-witness sa atong mga prayer requests o sa atong mga praise reports, kauban ni Kapaglaom siya. Kapaglaom Renan. o kapaglaom Rumi. Kay dinhi sa Let's Pray Visayas, dili ka mag-inusara sa pag-ampo. Magandang umaga. Magandang umaga, It's kapaglaom. August, so it's buwan ng wika, so medyo ready ta karon sa atong mga Barong Tagalog. So, we are representing our country very well by wearing our national costume. Sure. That's right. Yes. We all know that we celebrate buwan ng wika every August. And dito sa Pilipinas, for me, nung bata pa ako, parang gusto ko talaga yung buwan ng wika dahil sa balagtasan. Ikaw, kapaglaom rin ano, saan mo yung ma-remember sa buwan ng wika? Yung sa akin naman, sa school, usually the kundiman music that were composed by our own mga composers na Filipinos. Oh, naalala ko yung O Ilaw. O Ilaw sa gabing madilim. Yes. How about you, Pastor? Saan mo mahinumduman sa buwan ng wika? Yung maraming mga pagkain na inahanda ng mga kapitbahay namin. Kainan na. Kaya sa amin wala, no? Yung mga poto kutsinta. Yung mga sumay. Well, sa mga bago lang naka-tune in sa TV, radio o bisan sa Facebook Live, good morning and welcome to Let's Pray Visayas. Catch us every Saturday from 7 to 8 a.m. by tuning in to TV25 if you're from Cebu, or you can also turn your radio dials to CPAC FM Radio 88.7 if you're from Morsha Negros Occidental. If you have Wi-Fi connection at home or mobile data, we also broadcast through the World Wide Web. You can join us on Facebook Live and pray with us as well. That's right. You can also watch and pray with us every Saturday morning from 7:30 to 8:30 by tuning in to GSAT Channel 33
via Hope Channel Philippines. And we also have replays every Saturday night. That's from 7 to 8 in the morning. At ngayon gusto po naming batiin ng magandang umaga ang lahat nating mga viewers dyan sa Luzon. Yes. Kasi marami talaga tayong natatanggap talaga ng mga prayer requests and praise reports din. Especially dyan sa Cavite. Magandang umaga sa inyong lahat. And sa international community din dyan sa loob ng AYAS. Yes. Good morning and happy Sabbath to everyone. Binabati rin natin yung mga kapatid natin sa Pasig SDA Church. Magandang umaga at magandang araw ng Sabado. Feeling ko malapit yan sa Ilog Pasig. No? Kasi Pasig SDA Church. Oo Di ba ako nga. nakapunta? Napuntahan ko sila once and they welcomed us really warmly there. Wow, I hope I can also visit there. Magandang umaga din sa lahat ng mga friends natin dyan sa Dasmariñas, Cavite. And also, maupay na aga sa tanan natong mga Waray viewers dira sa, I think, Leyte. Tacloban Tacloban areas. Yes. And subong man sa mga kauturan nato nga ara sa Iloilo, Bacolod, Negros Oriental o sa tanan nga mga kailungguhan. Sa South Cotabato and North Cotabato, even Sultan Kudarat, may ara man kita mga kauturan nga nagasigi tan-aw sang aton nga bulaton dire. So salamat kaayo kag mayong adlaw ipapahulay kaninyong tanan. Sa mga kapatid natin doon sa Palawan, marami tayo manonood doon, no? Papunta naman ng El Nido. At saka sa mga pamilyang mabatyan sila, nandoon sa Araceli, Palawan, sa Brock Point, at saka sa Coron at sa El Nido, Palawan. Marami tayong mga kapatid doon sa yung Puerto Princesa. Sana gusto kong taabot ang mga pamusta natin doon. Gusto ko din yan. Gusto kong bumalik doon. So maraming salamat at regardless of your dialect, your language, your prayer requests and praise reports are always welcome here in Let's Pray Visayas. So feel free to send in to our hotline numbers or to our social media accounts. Okay, thank you. Kapaglaom, Che. Kung ugali nga doon naman kamoy gustong ipadangat nga prayer request o praise reports, ayaw kalimot sa pag-send niya na din sa atong tulumanon. Send it to us by simply searching Let's Pray Visayas on any social media such as Facebook, Twitter, Instagram. Then message to us anytime you want and we would be glad to receive it. For it is our privilege to pray for you. Yes, and you may also send it via text message. For smart subscribers, please send it to 0947-413-7010. And for Globe subscribers, please send it to 0977-240-7298. And if you are here in Cebu, call us in 412-2100, local 120. If your prayer request is confidential ug dili nimo gusto kani i-air, please specify by writing confidential. Ang atong prayer warriors diri sa Hope Channel consisting of pastors ug atong mga brethren will still be praying for you. That's right. And this morning, since we've been talking about buwan ng wika, we also wanted to search ba kung sa biblical nga perspective, lahi-lahi ba pud ang language or way of communicating sa Ginoo sa atua. And nabagid pud tay makita nga mga stories nga nagpamatuod nga sa bisan unsa nga pamaagi of communicating sa atua, atog yung nasabtan kung unsa ang mensahe sa Ginoo. Yes, kapag laom check, kay language man God is a medium that is made to be available for us in order for us to communicate and understand each other. So, Pastor, question, naabay mga impact or significant impact ang language na related to the stories we have or events in the Bible? Yeah. We should remember, first of all, nga God is the master communicator. So, gusto si Ginoo nga ang tanan niyang mga goods ipadangat yun niya ngadto sa receiver. So, tungod ani, kung asa mang dapita, tungod kay Ginoo, naghimo man aning language, nga himo nga available sa tanan, nga kung asa madapita ang tao nga ilang gi-employ sa unang panahon, may gamito sa Ginoo. Doon na sa ka-incidents panahon ni Paul when he encountered Jesus Christ in the road of Damascus. Na doon na pulong mingon na, Saulo, Saulo, nga nung ginalutos mo ako. Ang gamit na pulong diha, Hebrew. The reason because mo na ilang medium nga language sa unang panahon, no? Ang ilang ito, medium of instruction. So kung
sa panahon sa atong panahon, just like Ellen White, no, nga doon na siya instruction nga coming from God through dreams and also prayers. Kini gipaagi sa Ginoo, pinaagi gihapon sa sinultihan diin si Ellen White himutan. Siya tuyo sa Ginoo mapaabot aron nga kining tanan mapatunhay niya ang plano aron nga mahimo ang gitawag nato nga usa ka target niini ang iyang objective kini gitawag nato nga proper relationship. That's true, and relationship is very important. In the Garden of Eden also, Pastor, we would like to look back giunsa man pag-communicate sa Ginoo kung unsa ang pwede o dili pwede nga buhaton ni Adan ug ni Eva. Doon nag-clear instruction ang Ginoo nga gihatag kay sa paghimo sa Ginoo matod pa nga well balanced yun ang tao. In terms yang panabot na agyon, nakasabot yun siya. O kanang mabuta nga paghimo sa Ginoo, ang tanan gihatag niya man to man, face to face nga instruction. No, kanindot sa ilang panahon, naka face to face pag yun. But also in the time of Moses, Pastor, sa paghatag sa Ginoo sa 10 Commandments, there was a different way of communicating it, diba? Wala yun mismo ni pakita ang Ginoo para ihatag ang 10 Commandments. But it was written by hand yun. Ang Ginoo yun mismo ang nisuwat pinagi sa iyang kamot, no? Naabay particular reason, Pastor, nganong of all medium, gisuwat man yun niya ang 10 Commandments pinaagi sa iyang kamot. Buti pasabot ang emphasis na nga, kuan yun, that's an official mandate nga kinahanglan tumanon sa tao. Doon na guna siya gibugaton. Basta sinulat galing sa ato pa meaning ana nga it's from the mind. Well planned. Kaya dili man mahimo mahitabo mo sulat ka nga kuan. Giplano guna sa ato pa kanang tanan nga gisulat sa Ginoo na kusugo. Gikan guna siya ang kasing-kasing from the innermost of God's heart. Nga iyang gisulti gibutwas niya didto pinaagi sa ink sa iyang pagsulat didto sa bato. Unya gihimo to sa Ginoo nga sila ra gud ni Moses tungod kay ang presensya sa Dios catastrophic man sa mga taong magasasala. So lahi ra gyud ang impact kung gisulat. Mura ra pud siya balaod nato karon sa atong panahon nga every law is really written. It's in the Constitution. Yes. So it should be followed and nagid siya weight compared sa verbal lang. And also, di ba in the past with Pastor sa atong mga Bible characters nga atong nabasa in the Bible, naagyoy pamaagi pod nga in communicating kung kinsa ang gitawag sa Ginoo nga propeta, siya ang makigstorya sa iyang mga katawhan. Nganong through the prophet man na, Pastor? Mao na ato nasabtan nga unsa gud kadako sa gugma gusto mo gid ang Ginoo nga mag-close ta niya. Because gitawag na natin isgutan nga barrier tungod sa sala nga ang Ginoo dili maka-direct nato. Mao ni migamit siya og mouthpiece, mao ni ang prophet. Pero ang propeta ato nasabtan nga dunay kalainan sa pare, di ba? Nga ang pare kung unsay mga mulo sa tao ilang concern ipadangat sa Ginoo. Pero kung unsay plano sa Ginoo pinaagis propeta ngadto sa mga tao. So gikan sa taas paingon sa taas. Pero I would like to emphasize the two important functions of a prophet. Number one, doon na gitawag nila nga foretelling. Ang foretelling sa lain pagsulti mo rebuke ni siya, mga saba ni siya. Kung imong basahon ang New and Old Testament, ang mga propeta mga saba gyud. Mo gyud ilang trabaho, mobadlong gyud na siya. Unya ang ikaduha ka gitawag nila nga foretelling. Sa ato pa mo predict siya sa mga paghitabo. O mao ni ang iyang major nga functions. Aron nga mapatuman ang Ginoo mamadlong nga ang Ginoo di kung magkasala ang tao nga iyang mahal iya gyud ang badlongon. Unya mahatagan niya paglaom nga mao kini mahitabo for the future. Kung nakasala man ka mao ni ang gitawag cause and effect, no? Unya gawasan na ko dunay makagulanan, dunay auxiliary nga function ng mga prophets kan gitawag nato nga to comfort. Doon na magyud makagulanan pero just remember nga I'm always with you. Mo na sa Ginoo nga I will be with you always. Yeah, and what's so wonderful with the promise sa Ginoo, Pastor, sa ato is even if wala na ta sa panahon nga kaya nga face to face nato siya unlike Adam and Eve, but right now through the Bible and the spirit of prophecy and through our daily connection sa Ginoo through prayer, makita gyud gihapon nato ana atong nakabaluta nga God is still communicating to us. How about you, kapag lang Mariana, unsa man imong mabati kung when you're in nature, how does God speak to you through nature? Uy daghan no, kaning mag-snorkeling ta. Kahibulungan gyud na ang atong makitaan sa ilawom sa dagat.
no? Unsa ta ka pinangga sa Ginoo nga naglahi-lahi gyud na ang kolor sa mga isda. Yeah. No, pwede raman in unta sa Palawan, itom lang or puti na-mention lang. kayo na, No? oo. Palawan, reminding of that. So, it's a really good reminder for all of us that even in nature, God speaks to us. Yeah, for us also with that, anong favorite song nato no sa mga Cebuano, ang jutay nga mga sagbot. Nga maskin sagbot lang sila, turo silang agi-agian, pero ang Ginoo wala gid nalimot sila. So how much more sa ato Mga langgam nga naka-survive sila, no? Even if dili sila para sa tuwa nga naatay mind, we can decide on our own. Yes. Bisan sa ato mga insect makita nato kan gitawag nato bitaw nga tabubuan, no? Na maghibuong ka ang ilang balay lig-on gayo. Doon na sila engineer. Doon na sab na sila laborer. Ang ilang laborer mangita og mga pagkaon. Naasab na sila soldiers nga maoy mag-atang dias pultahan. Og sa sulod ani open nimo makita nimo na sila king og na sila queen. So doon nag-specific nga mga gitawag nila nga mga buluhaton. Ang ato magpakita nato nga naa gyud Ginoo nga supernatural being nga maoy nagman nila, maoy nag-supervise sa tanan nila nga affairs. It's so amazing, no? Even in plants and animals, they know how to communicate. So kita gid po dapat ato ning ma-master ang communication. Though sometimes natay mga barriers in communication, but we should strive hard nga ato anang ma-eradicate to, atong mawala. And so it's so nice. We'll be talking about communication and language for the entire month of August. Yeah, sakto ka na kapaglaom, Che. Og makita nato mga kapaglaom nga language encompasses the way how the subject is presented and not only about the translations alone. Usa sa mga pinakamatahom nga gasa gihatag sa Dios kung diin kita magkasinabtanay sa matag isa og ingon man nga masabtan nato ang Dios sa atong limited nga hunahuna. It's not by words itself but also the actions and nature. And God made us an object lessons for us to learn. Yes, every day there's always a object lesson, no? And isa kini kaalam nga nakakonect kanato sa usag-usa ug labaw sa tanan to our heavenly Father in heaven. From the foundation of the world until today, God speaks through a language we understand, a medium of communication understandable in all classes of people and age. Ang Ginoo nga nagagiya o nagabalik-balik sa pagpahinumdom nato, mga kapaglaom o sa atong maayong buhat, nga aron iyang ipahabdayag kanato ang usa kinabuhing way katapusan. Mao kini ang pahinumdom ni Apostol Pablo. See to it that you do not refuse him who speaks. If they did not escape when they refuse him, who warned them on earth? How much less will we if we turn away from him who warns us from heaven? Kini magkaplaga nato sa Hebrews 12:25. Amen to that, Pastor and kapaglaom, Che. Salamat sa mga insights ninyo, Pastor, o kapaglaom, Che. More of these next week, mga kapaglaom, as we discover the significance of language. For now, atong patalinghugan ang message presented through music, mga kapaglaom. We'll be right back. I love to praise, praise, praise in so many, many ways. Praise, praise, praise Him day and night. I love to praise, praise, praise in so many, many ways. Praise Him with my heart and soul and mind. I love to sing a song way up high. Lift my hands to the sky. Whisper softly, shout
Welcome back sa Let's Pray Visayas. Mga kapaglaom, oras na para atong pagbabasahan ng inyong mga pinadala nga mga prayer requests and praise reports. May our mouth declare His righteousness and salvation as we experience once again how God worked through our prayers. So, nato, gikan kang 0623, good morning kapaglaom. Pakigreet naman sa akong mga igtag sa diha sa Palawan. Oh, these are greetings from Palawan. Sa Family Ilustrisimo og diha sa Pangkol, Palawan, kay Mildred Ilustrisimo og sa iyang mga anak, og diha sa Paradise sa Blayan, Mindoro sa akong mga igtag sa Ilustrisimo og Luzon family. Ang nagpag-greet si Melvin Ilustrisimo diri sa Burias Island in Masbate. Another greeting from 3759. Happy Sabbath to all, especially to Pastor Ilustrisimo. Wow! For you, good pastor. Gikan kang June Ehorango of Placer, Masbate. Thank you for that. And so let's proceed with our praise reports from Sheila Tutor of Talisayan. I'm not sure if Zamboanga ba ni? if ZC, Zamboanga maybe. Good morning, happy Sabbath. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga nakapasarang akong anak sa FOE, si Renante Tutor. Ako po ipaampo ang akong anak nga si Amalia for the good result of her assessment. Another message from 6922, kinasing-kasing na kong pagpasalamat sa inyo nga inyo jud kong gitagaan og panahon sa pagtubag ang akong mga hangyo. Salamat. O God bless sa Hope Channel nga mo'y naghatag og paglaom sa tanan. And above all, ang Ginoo gyud ang naghatag. And another message from Naomi, malipay ang adlaw nga balaan sa tanan, magpatabang ko og ampo alang sa kaayuhan sa akong gibati, kabahin sa akong mata, dalunggan og ngipon nga nagsakit karon. Oy, nagdungan gid ang tulon, no? And another from 3431, good morning mga kapaglaom, happy Sabbath. Pwede na ko ipaampo ang akong apo nga si Axel Shane hayawon nga tani maayo na siya sa iyang ubo nga dugay na niyang ginasuffer. Daghang salamat. Also from 0261, happy Sabbath Pastor. Please kog pray sa akong anak nga napaso sa Tambutsyo, si Junjun Aljem sa Kinatarkan. And from 6313, good morning brothers and sisters, happy Sabbath, and greet ko ang Templado family. Pastor, pa-pray ko nga na mawala na ang sakit sa akong likod. And we also receive a message from Roberto C. Verano of Lingig District in Nema. I think this is in Mindanao. Yes, Northeastern Mindanao, yes. Northeastern Mindanao. Yes. Happy Sabbath, Pastor. Paliw ko sa pag-ampo nga ang akong problema. Akong kasing-kasing nga adunay usa ka tubo nga barado ug aduna pagyud ko'y prostate. Salamat sa pag-ampo. Ubay-ubay gyud ang atong ipasalamat ug daghan-daghan pud ang atong request. Shall we pray for that, Pastor? Atong idugo atong mga ulo, Ginoo nga Dios, aduna kami kalipay sa pagsugilon kanimo sa among mga pagkinahanglan. Salamat Ginoo sa imong mapasayloon nga gahom, sa imong makatransform nga grasya, o paghatag na mong higayunan o kagawasan sa pagtawag sa imong pangalan. Nining taknaa, among gidala kanimo ang mapaghangyo sa magigsuonan tungod sa imong kaayo nila. Akong gipasamatan Ginoo ang mapipila nga nagpasalamat tungod sa imong pag-uban o paggiya kanila sa tibok nilang kinabuhi. Among gipasamatan Ginoo ang imong mga kaluoy niining pipila sa maigsuon nga nakaron gibati siyang ipon ingon manusab siyang dalunggan sa taas-taas nga panahon. Nga mahatagan kini Ginoo og pagtagad pinaagi sa katingalahan nimo pagtandog niini nga makaayo. Akong gidala karon Ginoo niini nga mga igsuonan gikan sa Hawayon Ginoo. Kini nga nagsuffer sa iyang ubo sa taas ng mga panahon, Lord. Among gipaampo nga pinaagi sa imong mga ideas nga imong ipadala sa mga tao nga maoy magahatag nila paagi nga sa sayon masulbad kining problema nila pinaagi niining ubo nga taas-taas ng mga panahon. Adto ni John Aljem nitumo sa iyang bata nga nabiktima sa pagkasunog, Lord, imo bisitaan nga sa tanan sa sayon nga paagi maayo kini sa mga butang nga ilang gamiton nga instrumento nga sa madali nga paagi imong ilikay sa mga infection alang sa dali nga kayuhan. Ngadto usab sa mga Templado family, Lord, nga naigibati siyang sakit sa likod, Ginoo. Nakita nimo nga nakabalda kini siyang bulaton kada adlaw.
Apan salamat nga ang imong pag-ayo sa daghang mapaagi sa uban nga mga tawo nga nihangyo nimo. Imo sa himuon ngadto sa problema sa kasing-kasing niining mga pamilya nga dunay problema usab sa tubo nga barado nga naa iyang giantos lakip na sa prostate nga iyang naangkon gikan sa iyang dinha sa iyang lawas pinaagi ni Brother Roberto Birano. Lord, salamat sa imong pagtagad usab niining among hangyo ngadto sa pamilya ni Ronaldo Fernandez nga taga Polumulo nga mo dunay biktima may tungod sa kidney problem, Lord. Karon pinaagi sa imong gahom akong gihangyo Ginoo ang imong intervention, Lord, nga ikaw mo bisita nila sa matag usa, mohimong dagkong butang sa pagtandog nini, sa pagpahibalo nila nga ikaw buhi di nga Dios, nagapaminaw, nagaandam og matubag sa diha nga kami mutuo. Daygon kanamo Ginoo, alagaron kanamo. Salamat sa imong saad nga imo kining ayuhon ang ilang mga balatian bisan pa man sa taas ng mga panahon nga milamay apan kay sa imong mga kamot diha nimo way butang lisod. Salamat Lord sa imong pagtubag sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Pastor. Look unto Jesus, you pitying, loving Savior. If you cast your helpless souls to Christ, He will bring joy and peace to your soul. Padayon kita sa pagbasa sa mga pinadalang prayer requests gikan sa 6251. Palihog ko ampo, Pastor, sa akong anak na dengue fever siya. Karon, naa sa Palawan Adventist Hospital. 3 months pa lang siya. Si Jean Jumel Ibanez. Dagang salamat. Bata pa kaayo. Another one from 6215. Happy Sabbath, Pastor. Akong ipaampo si Evelyn Auxiliada sa Midsayap, Cotabato sa iyang sakit sa hawak ug batang nga maayo na siya. Salamat, Pastor. Gikan usab sa 7993 ang akong prayer request for Tatay Ernesto Francia na siya stage 4 cancer. Og from Tam Balukanag of Mati City. Good morning, Pastor. I-pray ko sa akong daddy na nag-suffer sa iyahang diabetes. Taas iyahang creatinine. Taas pud iyahang uric acid. Gikan pod sa 9407, palihog ko apil sa pag-ampo akong auntie Lina Lagumbay sa Banban, Dila, Bohol, nga maulian na siya sa iyahang balatian o makahimo na siya sa pagsimba og balik. Gikan sa 2291, good morning. I-greet na ko ang taga Lingig Church. Happy Sabbath sa tanan. O palihog sad ko iapil sa pag-ampo kang Brother Romeo Miole sa iyahang bukol sa baga nga murag nagkadako. O usab sa among tanan nga naa sa iyahang balatian karon nga dili na kalakaw. Gikan sa 6955, good morning, happy Sabbath to all. Please paapil na ko og ampo, Pastor, ang mama sa akong friend nga nagadialysis karon. Hinaot unta hatagan siya og milagro nga maayo og hatagan siya pagtuo nga naay Ginoo nga makagagahom nga motabang kaniya. Bisan pa nga nawad-an na siya sa paglaom karon tungod sa iyang sakit nga diabetes. Salamat kaayo. So shall we pray for them, Pastor? Makigsuna na akong gihangyo ka mas pag-join ka na mo alang sa atong pag-ampo. Dios nga balaan, gamhanan sa tanan o maluluyon. Wala kami matagbaw sa pagtawag sa imong pangalan. Kay gusto namo nga mapadayag ang imong himaya, taliwala niining mga tao nga nag-aguroy sa kasakit nga ilang gibati tungod sa batian nga ilang naangkon. Gusto namo nga makasinati sila sa imong gugma, pinaagis paghikap nimo Ginoo sa ilang nagtasagsa ka mga balatian. Nintak na Ginoo akong gidala ang dengue fever nga naangkon niining usa ka problema sa anak ni Jeannie Jumel Ibanez, Lord. Naasira karon sa Adventist Hospital sa Palawan. Nasayid ka Ginoo sa kondisyon apan salamat nga kun imo ilikay gikan sa mga vulnerabilities, mga infections palibot. Kining dengue mapasayon pag-ayo tungod kay diha nimo Lord na amagahom. Ayuha siya kay sa sayo nga paagi kay sa expectation sa mga doktor. Tungod kay ikaw wa may lisod nimo Lord. Ipakita
kanamo nga ikaw buhi gayon niining taknagi ampo namo si Oseliada Lord Evelyn nga gikan sa Minsayap Cotabato sa taas niya nga panahon iyang giangkon kini sakit siyang hawak o bat-ang Lord tingali na side ikaw kung siya mahinungdan tungod sa gibugaton sa mga bulaton kada adlaw tungod sa panginabuhi apan intag na ayuha siya pinaagi siya ang pagpaminaw karon imong iyang madungog o ang imong paghikap nga karong adlaw makasinati siya sa imong hingpit nga pag-ayo. Iampo namo karon ang stage 4 nga cancer si Brother Ernesto Franquilla Lord. Ibaw ka nga sa tinawhanon nga baruganan kini mga butang nga lisod. Apan gusto namo nga ang imong pag-ayo sa unang mga panahon nga gihimo imo sab himuon nila aron makakita sila nga ang among Dios nga gilagaran usa ka Dios nga gamhanan usa ka Dios nga mahigugmaon nga nagaayo sa balatian mo pasaylo sa mga kapakyasan. Lord, salamat nga imong tubagon usab ang mga pag-ampo nga among gihangyo ang makabalik na Ginoo sa pagsimba ang mga pamilya ni Sterlina. Ginoo nga maulian na sab siya siyang balatian nga makahimo na sila sa pag-join siyang pamilya sa pagsimba. Salamat Lord nga ang Lingig Church o sama kigsuonan nga mihatag silang pagtagad sa pagpadala sa ilang mga request. Uban ni Brother Romeo Miol nga naay problema sa baga tungod siyang bukol. Ginoo, nakita nimo ang iyang mga pag-agulo. Nakita nimo ang problema nga iyang gibati tungod kay kini dako na apan diha nimo Ginoo kung ikaw mamutandog niini mohiyos kini ngadto sa hingpit nga kayuhan pinaagi siyang pagtuo imo kinhimon Ginoo aron magreforma na siya siyang kinabuhi diha nimo. Salamat Lord sa imong pagtubag nga kining manghangyo nga gipadangat dinhi mitong sa sakit nga diabetes Lord sa ilang mama nga karon nakaangkon na niining pagdialysis nga pinaagi sa pagtuo magahimo ikaw og milagro bisan nga nawad-an na kining paglaom apan pinaagi sa mao nga sirkumstansya nga mga dunay mga tao mga tudlo nila nga ang Dios nga nag-ayo sa mga sakiton kadto mao sa gihapon ang Dios nga mag-aayo karon. Salamat Ginoo nga kining among gisulti dili ko ni mahimong gawang moabot kini simgang hirian mobalik kini ngadto sa mga tagtungod ni ining maong among mga kigalaan og imo silang ayohon sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. The Lord is near to all who call upon Him in truth. Mga kapaglam, that's a wonderful promise for all of us. And shall we continue with our prayer request from 2660. Good morning and happy Sabbath sa tanan. Magpa-prayer request ko sa akong papa nga si Mando Bitor nga maayo na untang iyang pangato sa iyang lawas o sa ako usab nga uyab nga unta magapadayon niya ang pagbiya sa iyang bisyo. Ang daghang salamat Pastor from Mahaplag Leyte. God bless us all. Another from Jelenith Gabule of Tandag City. Happy Sabbath. Magpaampo unta ako kay na ako'y dengue. Daghan gid karon ang mga dengue patients or mga suspected dengue. Yes. So ato yung hinluan na ato mga panimalay and mag lotion siguro kita og anti-mosquito. Yes. Also from 0071, thank you for the prayer for Sister Robles nga nagasuffer hangtod karon sa iyang sakit ng cancer. Kung i-request ng gihapon inyong iapilon siya sa pag-ampo, nasa din sa Pigkawayan, North Cotabato. Daghang salamat. Another text from Rene. Happy Sabbath, mga igsoon. Pastor, please pray for my wife, Emeline Aplacador Hamol, nga maulian siya dayon sa iyang balatian ug tagaan siya sa Ginoo og peace of mind. Thank you so much. We also receive a text from 2768. Good morning po. Request prayer ko lang ang anak ko na si Jelmark Hagnis na na-admit po siya sa sakit na dengue. Another text message from 4140. Happy Sabbath, Pastor. Please pray for me sa hingpit nga kaayuhan na siya heart failure. And another text from Necros Occidental. Ikan ni Ronnie. Good AM. Tabangi ko og ampo, Pastor, nga maayo nagyod ko sa akong sakit. Daghang salamat ninyo mga kapaglam og sa atong Ginoo. Another text from Zeldy Ong. Good morning po, Pastor. Palihog magpa-pray ko kay na ako'y kidney problem o ulcer. Kaya kang salamat.
And last for dispatch from Karen Beguta of South Cotabato. Good AM, Let's Pray Visayas. Paki-pray po ng mama ko na si Mirna Gimaray Bigota na naka-confine ngayon dahil sa kanyang sakit na aneurysm. Sana po mawala na yung dugo na nag-clot sa utak niya. Salamat po. And I'd like to pray also for the doctors who are treating the patients in the hospitals right now. Okay. Magampo kita, magigsunan. Ato ibutang ato magasing-kasing, atong kugalingon sa tubangan sa Ginoo, Ginoo. Kami nga magasala nga imong pinasaylo. Nangahas pagduol kanimo. Tungod kay kini mga butang nga ikaw lamang ang among gisaligan nga magahimo dagkong butang hilabi na sa magigsuonan namo. Adunay kalisod sa ilang paninapi ug sa kapigados panahon. Apan ang imong milagro, ang imong pagtandog, mo ilang ituhuan nga makahimo niini pinaagi ng mga programa. Lord, ikaw ang gipasidunggan tungod kami mga instrumento lamang. Apan ang paghimos pag-ayo gikan kayo diha kanimo. Tungod niini Ginoo, among gidala diha sa matubangan ang manghangyo hitungod sa mga anak ni Brother Mando Bitor. Ilang amahan karon Ginoo nga nagsaper mahitungod sa pagpangatol nga nagkinahanglan kini og mga pamaagi nga maoy mutandog mahimong antidote ni ining mga allergy unsa hinungdan nga naa siyang dugo nga nakapahasol kaniya. Apan sa milagro nga ilang gihangyo Ginoo nga pinaagi sa pagampo nga imo kining ayuhon, pinaagi silang pagtuo Ginoo dongga ayuha ingon usab ang iyang hangyo nga iyang uyab Ginoo. Mapadayon kini diha sa pagtuo, mobiya na sa mga bisyo nga iyang gihuptan sa taas nga panahon. Salamat Lord sa imong pagtagad niining maong hangyo nga dengue problem sa usa namo kay igsuon nga naa karon sa tambalanan si Janet Gabule. Salamat Lord ni Sister Robles sa iyang pagtuo ang pinaagi sa iyang mahangyo matagag pagtagad nga kining sakit nga cancer Lord nga naangkon sa ilang panimalay pinaagi sa imong pag-intervene imo kining ayuhon sa tinawhanon nga kahimuan kini lisod. Apan salamat Lord nga naay Ginoo na pagkabanya nga kung ikaw na mogamit sa imong gahom sa pipila ka paagi kining tanan imong mahimos katingalahan. Intak na gusto namo Ginoo pinagi siyang pagtuo sa dili mahimos uban diha nimo nga mahimo kag milagro nga kining mga pipila ka mga buwan karon Lord ilang matikdan nga kining pagkawagtang sa mga signs and symptoms nga nagpadayag mahitungod niining klasya sakit tungod kay siya imo giayo. Tungod sa ilang pagsalig pagtuo Ginoo, himoa kini ang imong ngalan mahimaya sa ilang taliwala. Lord, salamat usab ni Emeline Aplacador Hamol sa usa ka gugma ug hangyo sa iyang igsuon Lord nga iyang asawa o ang iyang mga igsuon nga may nag-ampo nga matagan kini pagtagad ang iyang sakit nga sa taas-taas na nga panahon o matagan siya kalinaw. Tungod niini akong gipangayo nga kining among mapaghangyo Lord ingon mausab dingi nga problem nga niangkon ni Jelmar Gagmes Lord gikan sa among kaigsuonan. Imo kining tagdon ngadto sab sa heart failure ingon mausab sa ilang higala nga dunay suliran sa ilang relasyon taliw sa pamilya niining mga taknaa imong duahon. Si Brother Ronnie Ginoo dunay hangyo nga matabangan o pag-ampo ang sakit nga sa daghan ng mga panahon Lord nakawa nilang paglaom. Si Brother Salvi Diong Lord nasayad ikaw niini ang problema niya sa kidney o sa ulcer. Lord, salamat si mong saad na kining among mapaghangyo karon imong madungog nga si Sister Norma Gimaray Gibiguta Lord nga naa karon sa clot sa iyang utok tungod niini aneurysm nga nagkihanglan kini usa ka milagro tungod kay sa gamay nga kahimuan Lord ang tao sa mabiktima. Apan salamat nga naa ikaw mahimong ma-intervene sa pagpabalik sa maayo nga kondisyon, sa paghulip sa nipis
nga mga agianan sa dugo nga pinagi sa imong gahom makita sa mga tao nga katingalahan gayod nga kon kami mosalig nimo makahimo kag dagmong butang nga dili usay namo hibawan. Dalaygon ka Lord, gidaig ikaw namo karon o kini among mapaghangyo among masayran nga kini imong tubagon karon, tubagon nimo pipila ka adlaw nga dili kaabtan ni ining katapusan katuigan ilang matimana na kining tanang mga request natagag pagtagad pabor sa kayuhan nga ilang ipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. No man is safe for a day or an hour without prayer. This is found in the Great Controversy, page 530. Padayon kita sa pagbasa sa mga prayer requests. Gikan kang Nonoy of Bacolod City. Happy Sabbath. Pray lang ko nga unta akong mga bata maging Adventist pod sa ulahing mga adlaw. Salamat. Gikan sa 9430, Happy Sabbath. Please pray sa akong papa nga makabalik na sa pag-alagad. Muundang na sa pag-inom. Gikan sa 3784, Happy Sabbath. Please pakipray akong mga igsuon nga nawala na sa pagtuo nga unta sila mobalik sa pag-alagad. God bless. Sa gikan sa 2401, good morning and happy Sabbath. Palihog tabangi ko sa pagampo nga unta matukuran na og simbahan diri sa among dapit. Layo kaayo ang simbahan, maglisod kami og simba matag Sabado. Salamat. Gikan ni Sister Daisy Villaruz of Santa Catalina Negros Oriental. Good morning and happy Sabbath sa inyo, Pastor. Please pray for my husband nga magpa-Bible study na siya o magkakuyog mi tanan sa pagsimba sa SDA Church. Gikan pod ni Teresita Lakio of Talon, Zamboanga City. Mayong buntag, magpaampo ko para sa akong mga igsuon nga wala pa mga lagad nga unta muduol na sila sa Dios o mga lagad. Gikan sa 6380, Happy Sabbath po sa ating lahat. Ipag-pray po ako na sana palagi ako maging masigla sa pananampalataya sa ating panaginip ng Ating Panginoon. ating Panginoon. Typo. Yeah. Oh, okay. So, typo lang. All right. Gikan pa ni sa Tanza Cavite. Yeah. All right. And another prayer request gisent through text 8014. Happy Sabbath, Pastor. Paki-pray kami tanan sa akong family. Family Matanog diri sa Coromata, San Miguel, Surigao del Sur na makabalik mi tanan sa pagsimba og tagaan mi og grasya og maayong panlawas. Salamat. Right, ang last for this batch gikan sa 4758. Maayong aga og happy Sabbath, Pastor. Akon ipaampo ang akon mga ginikanan nga tani magbalik na sa pag-alagad. Si Althea Blossom Ibio di Aini, ilahang anak gikan sa Pigkawayan, North Cotabato. Madamo gid nga salamat. God bless. Daghang salamat kay magisuonan sa inyong pagsalig. Pinaagi sa masaad Ginoo, akong gihangyo kamo sa pag-join kanamo alang sa ato pagampo. Ginoo, giday kanamo karon tagna. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa among mapagampo. Gidugang namo karon ang mahangyo gikan sa imong mga anak nga nagkanayon sa ilang mga pagsulat, sa ilang mapaghangyo nga ikaw mo intervene sa gihapon sa sama sa imong gihimo nadtong pipila nga dunay pagsalig nimo. Nadto ni Brother Nonoy from Bacolod City, Lord. Imo nakita nga doon na siya handom nga ang iyang mga kabataan mahimong kabahin sa iglesia. Ayo ikahikaw Ginoo. Padad-i kini og mga sirkumstansya kung kikinahanglan nga maka gigiya kanila sa pagpangita sa tinuod ng kamatuoran sa sayo karon nga mga katuigan. Lord, salamat sa imong kaayo, Lord, nga ikaw mo hatag o pagtagad ni ining pamilya nga ilang ginikanan, ilang gihandom mo biya nas bisyo gikan sa pagpalahubog unya mo uban na sa ilang pagsimba sa pagpangalagad. Ginoo, gihangyo usab nilang ilang igsuon nga mobalik na sa taas-taas nga mga panahon. Lakip sa mga request din Ginoo ang hangyo sa magigsuonan nga matagan o pagtagad ang dapit nga ilang nimutangan nga layo sa iglesia nga matukod na ang maong simbahan Ginoo niya ng dapita nga ilang gipanghandoy. Nasaid ka asa ning dapita
busa Ginoo hatagi kini og dakong pagtagad si Sister DC Villalos, Lord. Dunay handom nga ang iyang bana iyang kauban sa pagtuo. Mapadayon ang pagtuon sa Biblia. Diyas kakugi ihatag Ginoo nga matagan kini panahon sa magigsuonan. Unya muhimo siya usa ka desisyon sa pagdawat nimo. Ngadto ni Teresita Lagios sa Buanga City. Among giampo ang iyang hangyo, Lord, ang iyang isuon nga mga lagad na samtang doon na pa'y panahon kalipay nila magtanaw o magka-join kanila. Salamat Ginoo sa masigla nga panampalataya nga mo gihangyo niini usa namo kay isuon nga gikan sa Cavite nga matagan kini pagtagad. Ingon mo sab gikan sa among isuon nga mopabalik ng tagsimba gikan sa Coromota, San Miguel ang ilang mga pamilya nga nawala sa taas-taas na panahon. Tungod ni wa man may mahimo Ginoo, ang amo lamang paglitok, pagdala diha nimo. Kay nibalo kami nga kun kini mudangat nimo uban sa among pagtuo o kinasing-kasing nga pagtagad imong tubagon sa sayong paagi ang ilang handom. Salamat Ginoo niya si Sister Althea Blossom Idio, ang iyang anak gikan sa North Cotabato naghangyo nga alang sa ilang hangyo nga kini makabalik na sa pagpanglagan. Tungod niining series sa mga hangyo Ginoo nga dunay kalabutan silang handom alang sa kaluwasan, imong i-grant nga karong buwan na Ginoo padadi o katinglahan nga mga butang nga maoy mo divert silang mga kasing-kasing. Pagpangita nimo hatagi kining pagtagan, Lord, pinagi si Bigom nga niining taknaa nga ikaw naminaw gyud ay nga sa di madugay ila ni kapalgan o kauban diha sa iglesia kini minhalnes kan buhay. Dalaygon ka Ginoo sa katapusan imong himaya sa sinugdan hangtod karon. Tungod kay ikaw may Dios ug angay simbahon. Sa ngalan ni Jesus amgi pangayo. Amen. Amen. He who does nothing but to pray will soon stop to pray. So mga kapaglaom, let's act upon our prayers and do something for others. Another prayer request from Aljam Ilustrisimo of Kinatarkan. Happy Sabbath, Pastor. Please ko og pray sa akong manghod nga si Gemma Barok nga mo take og board exam karong September pohon. Daghang salamat. Another from Madri Sarsona of Palawan. Happy Sabbath po, good AM. Mag-request po na isama po ako sa prayer na makapasa kami sa LET examination this coming September 30. And prayers for the family from 8985. Akong ipa-prayer request ang akong family. Dumayo nga maghiusa may simba sa adlong Sabado. Daghang salamat from Dipolog City. Another prayer request from 5733 of Coronadal City. Happy Sabbath. Naghangyo ako nga anak nga ato sa Dubai nga hinaot masulbad nila ang ilang problema nga matapos na og magbalik ang ila pag-intindihay nga mag-asawa. Another request from Inday of Tubod, Lanao del Norte. Happy Sabbath. Iampo ko sa akong son-in-law nga mobalik na siya sa pamilya ug hatagan siya og gugma sa iyang kasing-kasing. And this is from Renan, one of our friends. Please pray for the relationship of my friends, Tony and Che. May God unite them always and make their relationship stronger. They're a young married couple. I think naman gid na yung mga challenges, Pastor, no? Dili ko makatel, no? Kaya di man ko married. Pero I think when we are adjusting nagi challenges. Yeah. Okay, atong sa gihapon na mong gi-invite ka mas pag-join ka na mo alang sa atong pag-ampo. No? Mahan nga balaan, nalipay kami, Ginoo. Nga ang imong mga katawhan nagapaabot mahitungod sa imong pagmando. Nagapaabot sa imong kaluoy. Nga pinaagi sa imong pagtandog sa nagkalaing mga balatian imo silang ayohon. Sa imong pagbutang sa ilang mga panudlanan pinaagi sa panapi. Sa imong paghatag kanila og tinuod nga kalinaw nga bisan patalwala sa crisis o paghatag og kalipay bisan pa sa kagipot sa among pagpuyo. Karon Ginoo sa gihapon among dadon kanimo gihangyo ni Aljam Ilustrisimo. Mahitungod kang Gemma Barok nga motik og exam Ginoo karong September. Ang pinagi sa imong pagiya sa eksakto nga pagpanghandam o sa pagtuo mahimo kini mo butanga tungod kay alang nimo wala may lisod nga makapasorosab sa late examination this coming 30 Lord September 30 ang hangyo sa usa ka igsoon ni Madji Sarsona gikan sa Palawan si Brother Dumayo family
Nga karon Ginoo ang ilang hangyo nga magkahiusan sila diha sa pagtuo, pinaagis pagsagop diha sa kamatuoran. Among gihangyo Ginoo ang imong intervention sa panimalay sa pamilya ni ining doon request from Coronadal City. Nalayo pa silang panahon sa ilang dapit, sa ilang nasod, apan adunay pag dinaw tayo sa pagsinamtanay. Tungod kay nagkinahanglan kini Ginoo sa pagpaubos. Nagkinahanglan kini sa ilang commitment, sa ilang panagtiayon na nalimtanan tungod sa daghan ng mabutang nga nakadivert sila kunana. Karon Ginoo hatagi kini mga suliran o mahatag bagag uban nga mga paagi nga kini mosangko silang pagsinamtanay, panagsuod o makasabot sila kung unsa ang kinabuhi sa panagtiayon. Si Sister Inday gikan sa Tubod Lanao del Norte, Lord. Kita nimo nga ang iyang son-in-law nga mobalik na matagan kini gugmas kasing-kasing sa pagpangalagan. Salamat Ginoo sa imong pagtubag, nining hangyo namo nga susama sa pamilya ni Tony ug ni Che. Ginoo nga sa ilang relationship nga dunay nagkinahanglan nimong intervention tungod sa ilang bag-o nga pag-inadjustay nga pinaagi sa pag-isip nga ikaw mo ibisita nila matag panahon sa ilang panimalay. Mabati nila ang kasagrado ug ihatag nila ang usa ka gugma nga ilang na angkon sa unang panahon nga kini mo-motivate umudugang pa pagka-develop nga mahimo silang model silang pagginikanan nato silang kabataan. Dalaygon ka Ginoo sa way katapusan. Salamat nga imong gihatagan kini pagtagad ang among mapag-ampo. Salamat nga dili nimo langanon Ginoo kini ilang mga hangyo nga karon nga mga simanaha among makita ang dako nga kausaban tungod kay kini ang paghangyo usamang kapag hangyo nga tininuod og pagtuo dunay pagtuo tungod kay ang Dios among gihangyo usa ka Dios nga migumaon og motubag. Salamat ni tanan Lord sa ngalan ni Jesus nga manluwas. Amen. Amen. Thank you for the prayer, Pastor. O mao kato ang pagtapos sa atong mga prayer requests and praise reports karong adlaw mga kapaglaom. Always root in your faith, for God is faithful. He will hear us. Yes, that's right, kapaglam Renan. Ug sa laing bahin mga kapaglam atong saksihan og ang usa pa ka pag-ampo nga gitubag sa Ginoo pinaagi sa testimony. Let's watch this. As a teenager growing up as a Seventh-day Adventist, I, of course, experienced prayer as many children do in family settings, school, at church. But it was probably about the time I was 14 or 15 years old that I really began to understand prayer in a personal dimension. In fact, it was at a week of prayer service at my Adventist Academy that I really discovered my own unique experience with Jesus and began focusing on daily prayer. I had prayed as a child the way children pray over food or at bedtime or with their parents, but it became meaningful to me as part of my own experience with God. In fact, I had a habit for many months. Early morning, I would slip out of the back of the house and go out to where a little waterfall went down a creek behind our house, and I would sit there with my Bible and my time with God and use that time to ask God for His help in the things that were coming up in my day. At 14, the things are a lot different than they are at my age now. You pray about people you're going to meet and how you're going to do on tests, and you hope you do well at the football game. But as that experience of laying foundations for personal conversations with God really put a track in my life that helped me over the years begin bringing all of the issues of my life to God. I still have that habit of early morning. Now I'm not sitting by a waterfall, but I'm sitting in my family room alone early morning and talking to God about the things that are coming up in the day. Remembering all the way through that it is about following His plan instead of telling Him about my plan for the day. Asking Him about the things that challenge me or frustrate me that I see coming on the day's schedule. Sometimes I know there are big challenges in front of me, and those are the things I focus on in prayer. Not just that they will be solved, but that I'll have the right kind of heart, the right kind of spirit, that I'll treat the people I meet, even in conflict situations, in a way that helps them. That habit of prayer has been reinforced over time
by the people that God has surrounded me with. I have the privilege every day of praying with team members at Adventist Review and Adventist World. Some of them literally just walk into my office and say, I'm here to pray with you today. And I get the privilege of stopping all the things I'm doing and remembering what we're really here about. Those prayers are some of the most meaningful parts of my day. People who come in and pray for me, reminding me that I need their encouragement and their support. I need them interceding with the Lord for the things going on in my life and my ministry. And it also gives me an opportunity to continue the role I first went into as a pastor of praying for others and praying with them. So that in my daily work, there's prayer multiple times a day with individuals, in group settings. To me, it would be very difficult now to work in a different kind of environment where prayer wasn't part of every day, because it has become part of the language of work, bringing to the Lord the challenges we face, some of them financial, some of them logistical, but all of them ones that could otherwise become frustrations unless we were asking the Lord, who's bigger than all the frustrations, to help solve them. There is no day that isn't improved by the opportunity to pray with key people, my colleagues, my friends, my family. Those are the things I look forward to on a daily basis. We are indeed God's representatives here on earth, mga kapaglaom. Let us show Christ by the fruit we bear, and thus we can be an evidence to the world. As living Savior, salamat sa pag-share sa maong testimony. O mga kapaglaom, nasayod ba kamo nga pwede sab natong ma-share ang message sa Ginoo even sa mga gagmayng pinatik na mga papel? Daghang mamahimong impact sa kinabuhi pinaagi niini. Let's watch this. Comfort, hope, joy, love, long-suffering. These are some of the thousands of possibilities this simple piece of paper can do. Share a Glow track today. Visayan Glow is now available at the Central Visayan Conference. You may contact us and like us on Facebook. May the Holy Spirit of God impress the heart, and may the character reveal the loveliness of Jesus. That's right. Ang Glow Tracks Ministry, mga kapaglam, available na both in English and Cebuano version. You can contact us in 0995-835-5343. And for some subscribers, send us a message through 0923-641-9036. And you may also search us on Facebook. Just type in Visayan Glow. One Glow track could change one's life. By this way, we become messengers of God by giving those fragments of paper and testimonies reveal the power of giving tracks to other people. Daghang salamat mga kapaglaom sa pagpakiguban namo karong adlaw. By the way, we'd also like to pray for the fire victims of the Kamputhaw fire just last Saturday. It's just 2 blocks away from our station here in Visayas, Hope Channel Visayas. We pray nga atong mga kaigsunan, atong mga silingan. Yun ang naa sila'y na-receive ra pod ng mga relief goods and maka-recover again sila. Daghang salamat once again mga kapaglaom. We hope you'll have a wonderful Sabbath day today. This is Kapaglaom Siya from Hope Channel Visayas, reminding everyone to delight yourselves in the Lord, for He will give you the desires of your heart. Everyone is welcome to send your prayer requests and thanks regardless of your gender, race, or religion. Let every Christian look upon God with guidance. See you next week mga kapaglaom. This is Kapaglaom Renan from Hope Channel Visayas saying, cast thy burden on the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Salamat sa pakiguban ninyo mga kapaglaom sa sunod Sabado, sa susamang oras o sa susamang istasyon. Kini ang inyong kapaglaom Pastor Remoy sa Hope Channel Visayas na gingon, let's pray without ceasing. Makiguban ka ninyo sa matag-ampo kay dinhi sa Let's Pray Visayas. Dili ka mag-ilusara sa pag-ampo. Happy Sabbath, Happy Sabbath. everyone! Happy Sabbath. Happy Sabbath, Praise the Lord. Pastor.